Praise the Lord, ating pong binibigay, mga minamahal ang ating ambong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo de Guzman, sa ating pong pagpapahayag po ng Bible study. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Anthony. Praise God. Magandang umaga po sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos muli. Maya payaba kaya kayungan. Praise the Lord, mga minamahal. Palakpakan natin ang masigla, ang ating dakilang Diyos na buhay. Yung masiglang palakpak po, maraming salamat po mga minamahal at mga kapatid bago pong lahat. Muli po mga minamahal ay dadako muna tayo sa ating Bible study mga kapatid ko. Bago natin mapakinggan ang mga patutuo mula sa ating mga pinagpalang mga kapatiran sa gawain ito mga minamahal. Praise God, hallelujah. Bago pong lahat mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamantas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong nagmamahal na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. At mga minamahal, patuloy pong mga kapatid, pinapasalamatan natin at dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat ginising tayo ng ating mahal na Panginoon, malusog ang ating pangangatawan. Amen? Lahat ng pinagpalang anak ng Diyos magsabing, Praise the Lord. At nagbibigay galang po ako at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ngayon mahal ang propeta ng ating dakilang Diyos, at ganoon din po sa kanyang minamahal na mga anak. Praise God sa kanyang sa kanyang mga manugang mga apo, at ganoon din po mga kapatid sa pag-aalaala natin sa mga aral at turo po mula sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear, at sa lahat po ng aking mga kasama sa dakong ito, mga minamahal sa mga manggagawa sa ating aking co-preacher, at sa lahat ng ating mga elder, ating mga choir members, sa lahat ng ating mga musician, maging sa lahat po ng ating mga bisita sa umagang ito. Mga minamahal, welcome po kayo sa ating gawain, mga kapatid. At ganoon din po sa ating mga Facebook viewer sa iba't ibang bansa po. Mga mahal na nanonood ngayon, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At mga kapatid, minsan pa, tayo po ay mga minamahal, dadako sa ating Bible study. Mga kapatid, ito po ay palaging ginagawa ng ating minamahal na assistant pastor nung araw. Mga kapatid ko, ang every Sunday po meron tayong Bible study. At sapagkat mga minamahal, kasama natin ngayon ang aking my co-preacher brother Edward Garcia from Bicol. Mga minamahal, ay nais kong siya po magdala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan mamaya. At nagkaroon po ako ng chance mga kapatid, muli po ako magdala ng Bible study sa inyo sapagkat may mahal nung panahon, nakasama natin ang ating beloved Assistant Pastor, Ulina si Almeda, mga minamahal, ay gustong-gusto ko po itong Bible study, mga kapatid. Sapagkat mga minamahal, blessed na blessed po ako, mga minamahal ko, sa mga topic na kanilang ibinibigay sa ating pong Bible study every Sunday. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At kung hindi pa po kayo napapagod mga kapatid, nais kong tumayo tayong lahat at tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos para sa kanyang mga salita. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga mahal, taas natin ang ating mga kamay. Dakilat mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, minsan pa sa umagang ito, dakilang Diyos, nagpapaabot kami, mahal na Panginoon, ng aming tao sa pusong pasasalamat, pagluluwalhati o Diyos sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon o Diyos, sa mga sandaling ito, sa panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, Diyos, gabayan mo'y balingkod. Sa ganang akin, Ama, wala kong magagawa, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, sa aking pagdadala ng iyong mga salita, Amang Banal, gabayan mo po ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo pong yung mga anak, Amang Banal, sa mga sandaling ito. Make them believe, O God. Hallelujah. In the name of Jesus, we pray. Lahat ng uri ng sadlang sa aming kalagitnaan, aking sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, lahat magsabing, Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Praise God. Mga minamahal, magbubukas tayo ng ating mga Bible, mga kapatid, sa ating Bible study. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. At ihahanda po natin, mga kapatid ko, ang Romans chapter 1, verse 17. Amen. May mahal, sabi ng Romans chapter 1 verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith.
Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita, mga inmahal, sa umagang ito. Ang ating pong tatalakayin, mga kapatid ko, we live by faith, not by sight. Mabubuhay tayo sa pananampalataya at hindi sa paningin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga inmahal. Sapagkat sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dito po sa unang talata natin, sa huling bahagi, mga kapatid ko, sabi roon, the just shall live by faith. Ang mga mananampalataya, mga minamahal, ay kinakailangan mabuhay daw sa pananampalataya. May mahal, sa panilmula mga kapatid ko ng ating pong pag-aaral, ano po ba yung pananampalataya? Mga minamahal, una ang pananampalataya ay, ibig sabihin ay believe, pangalawa, trust. Yan ang faith. Mga minamahal, yung maniwala ka at magtiwala ka. At ang faith, mga minamahal, ito po ay unseen, untouched. Mga minamahal, Hebrew chapter 11 verse 1, sabi po ng Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi po nahahawakan, hindi po nakikita. Tandaan po natin yon. Ang pananampalataya, mga minamahal, mga bagay na hindi nakikita, pero inaasahan. Sabi sa Tagalog, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Lahat magsabing amen? May mahal, magkaiba po yung visible sa invisible thing. Mga minamahal, iba po yun. Yung nakikita at hindi nakikitang bagay, magkaiba po yun. Tayo po bilang mga anak ng Diyos ngayon, mga minamahal, mga nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga kapatid ko, nakatingin tayo sa dalawang bagay, mga minamahal, visible and invisible thing. Hindi katulad ng unang panahon, wala tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga kapatid, ang ating pong pinaniniwalaan, mga minamahal, yung mga nakikita lang natin, wala na pong iba. Amen. Sapagkat sa mga taong walang spiritual life, mga kapatid ko, common sa kanila, yung to see is to believe. Nag-rely po sila, mga minamahal, doon lamang po sa 5 senses ng tao. Ano po yun, mga minamahal ko? Yung 5 senses to survive in this world. Nakatingin sila doon para makasurvive lang sa mundo. Ano yun, mga minamahal? Nakalimutan na yata natin nung tayo po yung mga estudyante pa. Yung 5 senses, mga kapatid ko, yung sight, smell, ano pa yon, mga minamahal? Touch, hearing, ano pa yung isa? 5 yan mga kapatid ko. Pero sa mga isinilang na muli, mga minamahal sa espiritual, sa mga taong puspos ng espiritu ng ating dakilang Diyos, sabi ng ating pinag-aaralan, we should live by faith and not by sight. Amen. Malawak na, mga minamahal, yung pananaw mo. Malawak na, mga kapatid, yung tingin mo. Hindi na po sa isa lang. Kaya si St. Paul, mga kapatid, ay nagbilin sa atin, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Mga minamahal, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen? Amen? Alam nyo yung Kristiyano, mga minamahal, na nakatingin lang sa visible, nakatingin lang sa literal. Mga minamahal, punong-puno yan ng anxiety. Yung Kristiyano po na nakatingin lang, mga minamahal, sa natural, may mga reklamo yan. Minsan, may mga kaguluhan yung isip, balisa. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? Dahil walang faith. Amen. Subalit dito, mga mahal, sa ating banal na iglesia, mga kapatid, tinuruan tayo
ng ating minamahal na magulang sa ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Mga mahal na tayo po ay tumayo sa pananampalataya. Say amen, mga mahal. Tayo po, mga kapatid ko, ay lumakad sa pananampalataya. Amen. Praise God. Kaya naman, habang tayo po'y lumalakad sa pananampalataya, mga minamahal, lalo nating nakikita, mga kapatid ko, yung miraculous na gawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Praise God. May mga bagay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ito po'y makikita mo lamang kung meron ka pong espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya dapat po ang lahat ng mga Bible believers ng iglesyang ito, mga minamahal ko, espiritual ang ating pamumuhay. Tayo po'y mga Kristiyanong lumalakad sa espiritu. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Lumakad ka sa espiritu. Hindi naman ibig sabihin kaluluwa na yon. Lumakad ka sa espiritu, mga minamahal, ibig sabihin, mga kapatid, lumakad ka sa kalooban ng ating mahal na Diyos. Amen. Lumakad ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos ng buhay, mga minamahal ko. Kaya para sa lahat po ng mga anak ng Diyos na nakaranas po ng mga bagay na espiritual, mga minamahal, lahat ng bagay na ating nakikita dito sa mundo, lahat ng bagay, mga minamahal, langit, lupa, dagat, bundok, mga minamahal, halaman, mga hayupan, magagandang tanawin, mga kapatid ko, nakikita natin ang lahat ng bagay na yan. Pero, iyan po ay likha ng dakilang Diyos na hindi nakikita. Amen? Praise the Lord. Mga bagay na nakikita at nahihipo ng ating mga senses, mga minamahal, nilikha po ng ating dakilang Diyos na hindi natin nakikita, mga kapatid ko. Kaya dapat po ang faith natin katulad ni Moses. Si Moses, makita mo, mga minamahal, sa Hebreo chapter 11, verse 27, sabi po, mga minamahal ko, ng talatang ito po'y patungkol kay Moses. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. For he endured as seeing him who is invisible. Sa pananampalataya ay iniwan niyang Egypt na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong hindi nakikita. Imagine, tinawag siya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, para pangunahan ang libu-libong Israelites, mga kapatid ko. Hindi niya nakikita ang mahal na Diyos, pero sumunod siya. Mga minamahal, sumunod siya. Hindi niya alam, mga kapatid ko, yung kanilang kahihinatnan sa gitna ng wilderness, pero sumunod siya. Dahil kalakip ang takot sa ating dakilang Diyos. Pangalawang, mga minamahal, dahil Diyos ang tumawag sa Kanya. Amen. Kapag dakilang Diyos ang tumawag sa iyo, mga minamahal ko, sumunod ka na lang sapagat ang dulo niyan, bagamat hindi mo naunawaan ngayon, mga minamahal, pero ang dulo niyan, mga minamahal ko, pagpapalain ka. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya may dalawang bagay po na nais akong bigyan natin ng pansin. Tuon, mga minamahal ko. Ito pong protection and provision. Mga minamahal, kasi kapag tayo po ay nakatingin lamang sa natural, sa visible, nawawala ito eh. Minsan, mga kapatid ko, hindi natin pinaniniwalaan ito. Protection and provision. So kapag nakatingin ka sa mga bagay na imposible, makikita mo, mga minamahal ko, yung provision and protection ng Diyos. Naniniwala ka ron? Amen? Mayroong provision ang mahal na Panginoon Diyos. May protection ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Sabi ng Bible, God is a God in Old Testament and in New Testament. He never changes. Hindi siya nagbabago. Kung sa panahon po, mga minamahal nila Moses, panahon po, mga kapatid ko, ng Old Testament time, ang ating dakilang Diyos, nagpakita siya ng proteksyon. Ganon din po ngayon. Sapagat ang mahal na Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Mga kapatid, kapag ito po ang tinatopic natin,
laging nasa isip ko, mga minamahal, yung senaryo, mga kapatid, na sa panahon ni Prophet Elisha. Si Prophet Elisha, mga minamahal, meron siyang servant, si Gehazi. Meron siyang worker, si Gehazi. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, si Prophet Elisha and his servant Gehazi, how the Lord saved them from the hands of their enemy, Assyrian. Mga minamahal ko, sa 2 Kings chapter 6, verse 8 to 10, sabi ng Bible, mga minamahal, sa Tagalog na lang po tayo, mga kapatid ko. Ang hari nga sa Syria ay nakipagdigma sa Israel at siya'y kumuhang payo sa kanyang mga lingkod na nagsasabi, sa gayot gayong dako malalagay ang aking kampamento. At ang lalaki ng Diyos ay nagsugo sa hari sa Israel na nagsasabi, mag-ingat ka na huwag dumaan sa dakong yaon sapagkat dooy lumulusong ang mga taga-Assyria. At nagsugo ang hari sa Israel sa dakong isinaysay sa kanya ng lalaki ng Diyos at ipinagpauna sa kanya at siya'y lumigtas doon na hindi miminsan o makalawa. Ngayon, mahal, ipaliwanag natin, mga kapatid ko. Mga minamahal, ito pong si Prophet Elisha, mga minamahal, siya po ay nagbigay ng babalas sa hari po ng Israel. Sapagkat may plano po ang Assyria, mga kapatid ko, na didigmain nila ang Israel. Mga kapatid, at aabangan nila yung pagdaan po ng Israel doon sa isang lugar na iyon. May mahal, natunugan po ng propeta ng ating dakilang Diyos. Kaya ang propeta ng ating dakilang Diyos, mga mahal, kinausap niya ang hari ng Israel, nang sabi niya, mga minamahal, mag-ingat ka sapagkat didigmain ka ng Assyria. Mga mahal, so nagbigay siya ng warnings, nagbigay siya ng babala sa Israel, kaya naligtas po ang buong Israel, mga minamahal ko. Iyan po ang nabasa natin ng mga talata. Nagbigay ng mensahe si Prophet Elisha sa hari ng Israel na plano pong pagsalakay ng Syria. So niligtas ni Propeta Elisha ang Israel, mga minamahal, sa kapahamakan. Sa pagsalakay po ng Syria. Kaya galit na galit po yung hari ng Syria kay Propeta Elisha. Nabaling po, mga minamahal, yung galit nung hari ng Assyria kay Propeta Elisha, mga minamahal. Kaya isang araw, mga kapatid, siya po ang nilusob ng Syrian. Ang propeta ng Diyos ang nilusob po ng Syrian, mga minamahal. Pinalibutan po ng Syrian si Elisha at si Gehazi para patayin. Nakikinig po kayo, mga minamahal? Kaya sabi ng verse 14 hanggang 15, same chapter, same books, mga minamahal, kaya siya'y nagsugo roon ng mga kabayo at mga karo at ng isang malaking hukbo at sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. Tingnan nyo. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay nagbagong maaga at maglabas narito, isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakapalibot sa bayan at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sige Gehazi, sa aba natin, Panginoon ko, kahabag-habag tayo. Yan ang ibig sabihin ng aba. Kahabag-habag tayo, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? Nakapaligid yung ating mga kalaban na sila ay pupuksain tayo, mga minamahal. Alam nyo, mga kapatid ko, sabi ng verse 16 to 18, at siya'y sumagot, huwag kang matakot sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. At narito, tingnan nyo, at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. At nang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung nakita natin, mga mahal na aral dito, mga kapatid ko? Si Prophet Elisha, walang takot, mga mahal. Kahit anong masamang balita, kahit na nakukubkub na siya ng kanyang mga kaaway, hindi po siya natatakot, mga mahal. Bakit? Sapagkat
nakatingin siya sa mga invisible thing na gagawin ng Diyos. Nakatingin siya, mga minamahal ko, dun sa mga bagay na hindi po literal. Naggagawin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Manalangin ka lang. Amen. Praise the Lord. Imagine, mga minamahal, nakukubkub na sila. Mga kapatid ko, sila po ay napapaligiran na. Nahintakutan na si Gehazi, mga minamahal. Sa aba natin, Panginoon, mamamatay na tayo. Sabi ng propeta, mga mahal, relax. Nanalangin ng propeta, mahal na Panginoon, buksan mo ang kanyang spiritual eye. Para makita niya na mas marami yung sumasa amin kaysa aming mga kaaway. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, nakita nila higit, mga mahal, mga apoy. Nag-aapoy na mga kabayot, mga karwahe, mga minamahal. Pinadala ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga angel ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nakapalibot sa mga taong natatakot sa mahal na Panginoon at sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen? Praise God. Bawat isa sa atin, maniwala kayo, meron tayong guardian angel. Sinasamahan tayo, ginagabayan tayo saan man tayo pumaroon. Amen? Alam niyo, mga minamahal, ang mundong ito, mga kapatid ko, dito po'y talamak na yung pagkilos ng dyablo. Mga minamahal, double time na siya kung trumabaho, mga kapatid ko, sa mga tao. Itong mga viruses na ito, mga minamahal, gawa ito ng dyablo, mga kapatid. Sabi nga nung balita, kapag mga minamahal, hindi nasugpo itong coronavirus na ito, mga kapatid ko, kapag hindi ito nasugpo, maaari daw, mga minamahal, 50% na populasyon sa buong mundo mamamatay. Posible. Mga minamahal, sa mga taong walang Kristo sa puso. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Pero sa mga anak ng Diyos na katulad natin, mga minamahal, walang anumang armas. Amen. Natatalab sa mga anak ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, napakaraming patutuo sa ating panlalagawain. Praise God. Sister Mary and Bongo, mga minamahal, sila po'y na hostage yata doon sa sakay nilang bus, mga kapatid ko, sa dako ng Mindanao. Pinababa silang lahat, mga minamahal. Sila po ay talagang mga minamahal huhulihin, mga kapatid ko, para ay kidnap for ransom, mga kapatid. Amen. Ang mahal ang ating beloved Sister Mary and Bongo, matapang siya. Sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, tinutok ng mga taga-bundok, mga minamahal, mga rebelde, yung baril nila. 45, mga minamahal caliber. Loaded po yan, mga kapatid ko. Sabi ng ating beloved Sir Meren Bongo, pag pumutok ang mga baril nyo sa akin, hindi totoo ang Diyos ko. Amen. Pero pag hindi pumutok, buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Pinaputok, mga mahal, hindi pumutok. Pinaputok sa taas, pumutok. Pinaputok ulit, mga minamahal, hindi pumutok. Tinapon yung 45 caliber, mga minamahal. Dinampot yung M16. Loaded. Dito. Hindi ka na makatakas dito. Hindi ka na makalusot dito. Patay ka. Sinabi ulit, mga minamahal, pag pumutok yung baril mo, Armalite mo, hindi totoo ang Diyos ko sa Jesus Miracle Crusade. Kapag pumutok yan, kapag hindi pumutok yan, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Jesus Miracle Crusade. Pinaputok, mga mahal, hindi pumutok. Pinaputok sa taas, pumutok, mga mahal, nagtakbuhan na lang. Natakot sila. Amen. Brother Jerry Murillo, mga minamahal, biktima rin ng hold up. 38 caliber lang naman ang pinaputok sa kanyang tagiliran. Pumutok, mga minamahal, tinamaan talaga siya, pero hindi natumba. Mga minamahal, butas yung kanyang damit. Gasgas yung kanyang tagiliran, mga minamahal, sugat, pero hindi pumasok yung bala. Mga minamahal, sugat lang para patunayan lang sa media, mga minamahal, na talagang tinamaan siya ng tingga ng baril. Pero hindi namatay, hindi tinablan.
Bakit, may mahal? Totoo yung pangaral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Amen. Pinapangaral niya lagi, sinisigaw lagi, Isaiah 54 verse 17, may mahal. No weapon that is formed against thee shall prosper. Amen. Walang sandatang o yung pangaral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Amen. Pinapangaral niya lagi, sinisigaw lagi, Isaiah 54 verse 17, may mahal. No weapon that is formed against thee shall prosper. Amen. Walang sandatang ginawa ng kamay ng taong tatalab sa iyo, may mahal. Naalala ko tuloy yung nagpatotoo nung nakaraang Sunday yata yon, Friday. Nagpatotoo mga minamahal. Merong nag-worker dito. Mga kapatid ko, taga Bicol. Taga Bicol, may minamahal yata. Yung palang mga loved ones, mga minamahal, against sila sa ating church. Eh yung siya sa loved ones niya, police, na mga minamahal, siyempre may baril yun, mga kapatid. Gusto niya, likidahin po ako mga minamahal. Kasi ang alam niya, bine-brainwash ko yung kanyang kapatid. Talagang napakainit maglingkod sa mahal na Panginoon ng kanyang kapatid, mga minamahal. Ayaw niya sa Jesus Miracle Crusade, mga kapatid ko. Binigay po yung pangalan ko, mga minamahal, doon sa babaril po sa akin. Pumunta po rito, mga minamahal. At syempre, hindi natin kilala kung sino dahil napakarami nating kapatiran. Mga kapatid, yung pala yung nailista, mga minamahal, hindi po Nilo, Noli. Nung tinawag yung pangalan ko para mag-preach ako, mga minamahal, ating beloved ordained preacher Nilo de Guzman. Binasa po, mga minamahal, may baril na eh. May baril na. Noli de Guzman. Hindi naman ito eh. Puto second, niloko tayo. Hindi naman ito yung itutumba ko eh. Amen. Siyempre sa Lord, may mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Talagang mangangaral pa ako ng Ebanghelyo. Siyempre sa Lord, may mahal. Nag-iingat ang mahal na Panginoon. Protection. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, grabe ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Grabe siya kung mag-ingat sa kanyang mga anak. Mga minamahal, dalawang klase ng Kristiyano, mga kapatid. Ang isa po'y spiritual Christian, ang isa'y carnal Christian. Yung spiritual Christian, mga minamahal, sila po yung mga Kristiyanong nananangan sa salita ng mahal na Panginoong Diyos. Mas pinaniniwalaan nila, mga minamahal, yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita kaysa sa sinasabi ng pananakot ng tao. Amen? Yung carnal Christian naman, mga minamahal, sila yung mga walang pananampalataya, nakatingin sa literal na bagay lamang, mga minamahal. They have spiritual eye, but they cannot use and open it like Gehazi. Amen. Nabaptize na sila in the name of Jesus, mga minamahal. Isang panalangin na lang. Buksan ang mahal na Panginoon ng spiritual eye natin, mga minamahal, para makita mo yung mahimalang gagawin ng ating dakilang Diyos sa buhay mo. Yung blessing na naghihintay sa iyo, mga minamahal, kapag nagpatuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, makikita pong lahat yan. Amen. Nakakalungkot, mga minamahal, minsan meron tayong nababalitaan, mga kapatid, na pinagaling ng ating dakilang Diyos dito, pinaghimalaan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, alam nyo, dati-rati, mga kapatid ko, nakasaklay lang. Mga kapatid, hindi po talaga makalakad ng diretsyo. Pero dahil po sa nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, nagpatuloy sa paglilingkod at sa panalangin po ng propeta ng ating dakilang Diyos, ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, mga minamahal, gumaling siyang lubusan, lumusog muli, mga minamahal, malusog na malusog ngayon, pero nakakalungkot, hindi na dumadalo. Hindi na nagpapatuloy sa pagdalo, mga minamahal. Ano kaya ang dahilan, mga kapatid? Siguro malusog na. Siguro maganda na ang katawan, mga mahal. Grabe. Nakakalungkot, mga kapatid. Isang tiyak na bagay kapag hindi bumalik sa ating dakilang Diyos yan, mga mahal, naubos po ang pasensya ng mahal na Panginoon. Babalik yung kanyang sakit. Garantisado yan. Amen po. Kasi mga minamahal, kapag tayo po'y mananampalataya, at marami kang blessing sa mahal na Panginoon, minamahal na tanggap, maraming mga himala sa ating buhay. Kapag hindi mo niluwalhati ang dakilang Diyos na natanggap mong blessing na yan, minamahal, aalisin niya lahat ng blessing mo. Ibabalik niya, minamahal, sa iyo yung dating ikaw.
Amen. Nasa Bible po yan. Matthew chapter 12 po yan, verse 43 to 45. May mahal, wala sa ating screen mga kapatid ko. Sabi ng mga talatang yan, Matthew chapter 12, isulat niyo po. Matthew chapter 12, verse 43, 44, and 45. Kapag lumabas yung masamang espiritu sa Kristiyano, sa tao, mga mahal, papasok ang Holy Spirit. Pag pumasok ang Holy Spirit, mga kapatid ko, at nagpalamig-lamig yan, mga mahal, wala na. Sa palamig-lamig, iniwan ng Holy Spirit, babalik yung mga yung masamang espiritu dati. Kapag nakita niya, mga mahal, wala na yung Holy Spirit, mag-aakay pa siya ng 7 pa. Mas worse sa kanya. 8 na sila. Yung kampon pa nila, mga mahal, papasok sa taong yan. Kaya mga minamahal, ang magiging kalagayan ng taong yan, mas worse kaysa dati niyang kalagayan. Ganyan po ang sinasabi ng Bible. Amen. Kaya before it's too late, mga mahal, habang ang grasya, ang biyaya ng mahal na Panginoon, mga mahal ay nasa atin pa, kahit nanlalamig ka, mga mahal, tinalikuran mo siya, mga kapatid ko, pero nandun pa rin, nandyan ka pa rin, mga mahal, malusog pa rin, mga kapatid ko, kumikita ng malaki sa iyong trabaho. Mga mahal, parang wala namang nangyayari sa akin. Parang hindi naman galit ang Diyos sa akin. Pakiramdam mo lang yan. Mga mahal, maniwala ka sa salita ng Diyos. Wala pong Kristiyanong tumalikod sa mahal na Panginoon na nag-prosper. Tandaan po natin yan. Amen. So hanggat mga minamahal, walang paalala ang mahal na Panginoon, bumalik ka na. Mga mahal, bumalik ka na sapagkat kung maubos ng grace ng mahal na Panginoon, mga mahal. Ewan ko lang. Kapag hindi ka na nagiging blessing, sabi ng ating beloved honorable pastor, kukunin ka na lang ng mahal na Panginoon. Idadaan ka na lang sa libingan para langit ka pa. Amen. Nakikinig po kayo, mga mahal? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, tingnan natin yung story, mga mahal, ni Prophet Elisha at Gehazi. Mga minamahal sa buhay po natin, minsan mga kapatid ko, nakatingin po tayo sa ating mga problema, sa ating mga kahirapan sa buhay. Nakapalibot sa atin, mga minamahal, yung mga pagsubok sa buhay, problema sa buhay na para bagang pakiramdam natin wala nang katapusan, mga minamahal ko. Nagpapanik na po tayo, nagagapi po tayo ng pag-aalinlangan, takot. Mga minamahal, baka walang Diyos na tumugon sa atin, mga kapatid. Amen? Mga minamahal, kapag ganyan po ang kalagayan natin ngayon, huwag kang mag-focus dyan, mga minamahal. Pause ka muna, mga kapatid ko. Huwag kang magpanik. Isipin mo muna, mga minamahal, saan nagkulang ang Diyos sa atin. Amen. Mga minamahal, balikan mo po yung panahon na nakilala mo ang ating dakilang Diyos. Pinagkulang ka ba niya, mga minamahal? Hindi po. Amen. Tapos, mga minamahal, panghawakan mo yung Hebrew 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, tinuturoan tayo ng banal na kasulatan, mga mahal, na huwag ka lang tumingin sa mga bagay na literal. Mga kapatid ko, anak ka ng Diyos. Mga mahal, binigyan ka ng mahal na Panginoon ng spiritual eye para tingnan mo, mga minamahal, yung mga bagay na imposible. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, cancer, leukemia, TB, diabetes, mga kapatid ko, hindi na kaya ng mga doktor. Nung dalhin mo rito ang karamdaman mo, pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga mahal ko. Dati-rati, hindi ganito kaganda ang ating buhay. Praise God. Dati-rati, mga minamahal, talagang yung depression nasa ating isip, nasa ating puso, nasa loob ka lang ng kwarto, mga mahal, bat-bat ka ng karamdaman, bat-bat ka ng problema, mga mahal. Walang kagalakan sa puso't isipan, mga mahal. Sa loob ng ating tahanan, mga kapatid ko, parang prison cell, mga kapatid ko. Parang impyerno, mga mahal, sa kalungkutan. Pero nung datnan ka ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, dinadala, mga mahal, ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Pinagpalang lubos ang buhay natin. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Nang ipanalangin po ng propeta ng ating dakilang Diyos, si Gehazi, mga kapatid ko, nawala yung takot niya. Nakita niya, mga mahal, yung mga chariot, mga mahal, yung mga horses, mga kapatid ko,
mula sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi ron, yung mga apoy, mga mahal, nag-aapoy, mga kapatid, mas higit pa sa mga papatay sa kanilang mga kapatid ko. Nawala yung takot ni Gehazi, mga minamahal ko. Nung makita niyo yung mga bagay na beyond the visible, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. Kaya sa Philippians chapter 1 verse 6, mga minamahal, huling talata na lamang po natin ito, mga kapatid ko. Wala po sa ating screen, mga minamahal ko. Nakalagay diyan sa Philippians chapter 1 verse 6. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Palagi ko po yan, mga minamahal, ginagamit na bersikulo, mga kapatid ko, sa mga anak ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid, kung maniniwala ka rito, mga minamahal, paniniwalaan mo po ito. Mangyayari sa buhay natin ito, mga minamahal. Philippians chapter 1 verse 6, mga kapatid ko, ang sabi ng verse 16, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, na wala po sa aking listahan, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi patapos, mga minamahal, sa kanyang paggawa sa ating mga buhay, mga kapatid ko. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ibibigay ko po sa inyo, mga kapatid, ng talatang ito, mga minamahal, hahanapin ko muna. Amen. Praise God. Mga minamahal, sabi ng talatang yon, mga kapatid ko, ang ating dakilang Diyos hindi pa natatapos ng kanyang paggawa sa atin. At matatapos lang ito, mga minamahal, kapag tayo po ay kinuha na ng ating dakilang Diyos. Sinong Kristiyano, mga kapatid ko, ang pinabayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Sinong Kristiyano, mga kapatid, mainit kang naglilingkod sa mahal na Diyos, matapat kang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pero binitawan kanya sa kanyang kamay? Sinong Kristiyano, mga minamahal, ang masasabi mo sa akin na matapat ka, mga minamahal ko, sa lahat ng palatuntunan ng ating dakilang Diyos? Hindi ka nag-a-absent, mga minamahal. Mas masinsin, mga kapatid, na nakikinig ka ng Word of God sa tuwing tayo po may Bible study, mga kapatid, na pinabayaan ka, binitawan ka ng mahal na Panginoon. Yung Kristiyanong ibinigay ka ng dakilang Diyos sa kanyang kaaway. Sino po? Wala akong mabalitaan kanyan. Sapagat habang sumusunod ka sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, iingatan ka, panghahawakan ka, lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya, mga minamahal, sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, huwag lamang tayong tumingin sa mga bagay na literal. Amen? At mas higit, mga minamahal, huwag na tayong humingi ng payo. Spiritual, mga minamahal, ang pag-uusapan, huwag na tayong humingi ng payo sa mga taong hindi naman ligtas. Wala namang spiritual life, mga minamahal. Anong may papayo sa atin nun, mga kapatid ko? Wala. Ilalayo lang tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba, mga minamahal? Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po yung ating huling talata. Philippians chapter 1, verse 6. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala, tagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin. Tingnan niyo, mga mahal. Ako'y may lubos na pagtitiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang kailan? Hanggang sa araw ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Ano ibig sabihin ng talatang yan? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen? Marami pa siyang gagawing blessing, mga minamahal, pagpapala, pag-iingat, proteksyon. Kaya, mga kapatid ko, sabi nga ni Salmista David, mga kapatid, walang anak ng Diyos na nagpalimos. Amen? Kaya kung may anak ng Diyos, mga minamahal, nagtitiwala sa Kristiyano, hingi ng hingi, mga minamahal, sa mga Kristiyano, walang faith yan, mga kapatid. Huwag mong bigyan ng isda yan. Turuan mo mga isda. Amen? Turuan mo mga isda, mga mahal. Ituwid mo siya, ipalalahan mo siya, sabi mo sa kanya, magtiwala ka sa mahal ng Panginoon. Doon ka humingi. Mas marami doon. Amen? Praise God. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya, para hindi mawala yung ating faith, mga minamahal, yung ating trust sa mahal ng Panginoon, mga kapatid, Romans 10:17 lang po yun. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Mga mahal, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Pakikinig ng mga patutuo, mga mahal. So huwag kayong mag-absent. Amen.
Praise God. God bless you so much po mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hinihiling ko mahal tumayo tayong lahat. At habang ating pong pinaghahanda mga kapatid ang ating mga children's choir sa kanilang mga awitin mga kapatid, awitin natin muli ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen.